Sabi nila, lahat ng mga mamayan sa Pilipinas ay pinoprotektahan ng batas. Ngunit, hindi pa kayo napapaisip, para kanino ba talaga ang hustisya? Ginawa ba talaga ang batas para sa lahat o para lamang sa mga may kapangyarihan? Talamak na ang krimen sa Pilipinas, kabi-kabilang patayan, panggagahasa, at paggamit ng illegal na droga. Kung iisipin lang, tama lang ang death penalty. Pero, sumagi na ba sa iyong isipan na bakit ang nasa taas ay hindi nananagot? Tila'y para silang ibulag kahit nasa harapan nila ang ebidensya. Maraming isyo ang kinakaharap ng Pilipinas na ang ilang mamayan ay sang-ayon sa death penalty. Ngunit, ang Pilipinas ay walang maayos na justice system. Katulad na lamang ng panahon ni Duterte, nang umupo siya, ipinatatag niya ang giyera kontra droga, kung saang hinuhuli ang gumagamit ng droga at pinapatay ang mga nanlalaban. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, 5,601 katao ang nasawi sa mga operasyon ng pulisya laban sa droga mula Hulyo 2016 hanggang Enero 2020. Iginiit ng pulisya na ang mga nasawi ay nanlaban sa kanila. Hindi kasama sa bilang na ito ang libo-libong tao na pinansala ng mga hindi kilalang gunmen o tinatawag na death squads na karamihan ay may kaugnayan sa pulisya. Naitala ng mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga bata sa Pilipinas na mahigit 100 bata ang pinaslang nalabag sa batas o nadamay sa mga operasyong kontra droga mula sa kalagitnaang 2016 hanggang 2018. Mahalagang tandaan na patuloy ang pamamanslang sa mga bata ayon sa mga ulat ng media noong 2019 at 2020. Mula nang malukdok sa pwesto si Pangulong Duterte noong 2016, paulit-ulit siyang nananawagan na muling ibalik ang parusang kamatayan at baliktarin ang mga hakbang ng mga nakaraang administrasyon na tanggalin ito. Ngunit hindi niya inaksyonan ang mga bata at magulang na nadamay lang sa kanyang pinatupad. Hindi na bago ang death penalty sa Pilipinas. Una itong ipinatupad sa panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. Ipinatanggal ito sa kadahilan ng noong 2004 inamin ng Korte Suprema sa kasong People vs. Mateo na 71.77 ng mga kasong nahatulan ng parusang kamatayan ay mali at ang mga kasong ito ay binago o binaliwala. Sa 11 taon, panahon iyon mula nang maibalik ang parusang kamatayan noong 1993, humigit kumulang 1,493 ng kaso ng parusa ng kamatayan ang ipinataw. Ngunit 230 lang sa mga napatunayang ito ang tama. Kung maibabalik ang parusang kamatayan sa Pilipinas, ang mga taong mahihirap ay patuloy na magiging biktima ng mga maling sistensya sa korte. Bago maalis ang parusang kamatayan noong 2006, karamihan sa mga preso, halos 8 sa bawat 10 ay nagtatrabaho sa mga mababang kita tulad sa paggawa sa pabrika, paglilingkod o pagsasaka. At halos 3 sa bawat 4 na preso ay kumikita ng mas mababa sa 10,000 pesos kada buwan. Sa Pilipinas, sobrang mahal ang pagtatanggol sa isang kasong kamatayan. Umaabot ng higit 300,000 kada taon. Hindi kayang bayaran ng mga ordinaryong preso ang ganitong halaga. Halimbawa, si Leo Pilo Etchegaray, ang unang taong binitay sa Pilipinas gamit ang lethal injection noong 1999. Ay isang simpleng manininda ng isda. Ang kanyang kaso ay nagpapatunay na ang batas ng pagpapataw ng parusang kamatayan ay hindi patas, lalo na para sa mga mahihirap. Ang batas na nagpapataw ng parusang kamatayan sa mga malulubhang krimen ay tila mas nakakaapekto sa mga mahihirap at walang kapangyarihan sa lipunan. Dahil sa sobrang mahal ng pagtatanggol sa mga kasong ito, hindi nila kayang bayaran ang mga abogado at mga serbisyong legal na kailangan nila para maidepensa ang kanilang sarili. Sa aking mga inilathala na mga kaso na may kaugnayan sa death penalty, talaga bang pinaprotektahan tayo ng batas? O ito ay epektibo lang para sa mga mayayaman? Ang death penalty ay anti-mahirap. Hindi ito makatarungan sa ating bansa. Maraming nasa may kakayahan ang nabubulag-bulagan at nagpapatay malki siya. Hindi tama ang kontekstong napatayin ang dapat patayin dahil marami pa rin ang mga kapangyarihan ang nakakatakas sa batas.